Sumainyo ang Panginoon. At sumairin Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino daw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang, si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ng kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Panginoon, araw ng simbahan, kaya't nagkakatipon tayo uli upang ipagdiwang ang pag-ibig ng Diyos atin. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At batiin nyo nga ho yung katabi nyo, good morning. Sabihin nyo sa katabi nyo, God bless you. Kilala nyo ba yung katabi ninyo? Tandaan nyo ang pagmumuka para pag may nawala, alam nyo ang itsura niya. Meron daw isang politiko na pumasok sa isang lugar ng mga matatanda, home for the aged. Alam nyo, uso yan, mga pumupunta, kumakamay, nagdadala ng mga pagkain. At itong politiko to ay kamay ng kamay sa mga tao. Ngunit minapansin siya sa isang sulok na hindi siya pinapansin. Yung ibang mga matatanda, no, yumayakap sa kanya, humahalik sa kanya, natutuwa naman siya. Pero yung isang matanda sa sulok, tulala lang. Kaya nilapitan siya ng politiko at kinamayan siya. Pero hindi pa rin umiimik yung matanda. Kaya nagtanong na tuloy yung politiko at sabi ng politiko, Lola, kilala mo ba ako? Tiningnan lang siya ng matanda. Inulit-uli ng politiko, kilala mo ba ako? Lugar ho yun ng mga matatanda, ng mga nag-uulian nila. Kaya sabi ng matanda, itanong mo sa nurse, baka alam niya kung sino ka. Kilala mo ba ako? Alam niyo po, mag-iisang taon na po mula nung inanunsyo na ako po ang naging bagong kura ng Quiapo. Nag-iisang taon na po iyon nung
in-announce si Cardinal Advincula. Pinakakalihim-lihim pa ho yun ni Monsignor Ding kasi bawal pa hong sabihin kung sino ang hahalili sa kanya. At lingid sa kaalaman ng marami dito, nagpunta po ako dito. Hindi ako kilala ho dito sa Quiapo kung tutuusin. Hindi nga ako dito madalas nagsisimba o nagmimisa dahil malayo po ako. Pero nung isang araw, may nabuti ko, kasama ako ng isang kakaibigan na pari na madalas nagmimisa rito, si Father Leo at si Father Pong na isang debotong, ngunit ay sumakabilang buhay na. Sabi ko sa kanila, samahan nyo nga ako dyan sa Quiapo. Kasi dyan ako madidistino. Gusto kong makita at gusto kong pumunta dyan na hindi pa nila kilala na ako ang kanilang bagong kura. Kaya sinamahan po nila ako, hindi ako nakadamit pampari. Noong una, nandun ako sa Plaza Miranda, pinagmamasdan ko ang lahat at pinagdarasal ko, dito nyo po ako isusugo, kayo na ho ang bahala sa akin. Mahal na pong Jesus Nazareno. At yung dalawa pong pari ay pumasok kasi sila yung nagmisa. Sabi ko, hindi ako magmimisa. Magsisimba lang ako para talaga hindi nila ako muna mapansin. Ayoko munang magpapansin. No? At nung pag-asang misa, sabi nila, magkita tayo dito sa may BPI. At pumunta nga ako doon, papasok sana ako doon. Kaso hinarang ako bigla, sabi, bawal ka dito. Hindi ka pwede dito. Natakot agad ako, sabi ko. Tapos nakausod agad ako, banda ron sa may pahalit. Hindi kayo pwede rito. Doon kayo sa kabila. Gusto ko nang sabihin, kilala niyo ba ako? No? Gusto ko sabihin sana, ako ang susunod na pari ng Quiapo. Pero ayoko naman, baka sabihin, siga yata itong paring to. Kilala mo ba ako? Ngayong araw na ito, pag nilayan natin ang tanong na yan, ayan kaya yung mga ushers, ingat kayo baka yung pari pala ng Quiapo yung sinasabihan yung, uy, bawal kayo dyan, no? Baka yung sinisigawan nyo pala, yan ang susunod na pari na ng Quiapo, Kaya baka yung mini-megaphone ninyo, no? Yung mga tinataboy natin, ingat, hindi nyo kilala kung sino ang nakakausap ninyo. Pero mga kapatid, ngayong araw na ito, iba ang tono ni Jesus Nazareno. Tinatanong niya ang kanyang mga alagad, kilala niyo ba ako? Ngayong linggong ito, tinatanong ka rin ni Jesus Nazareno, kilala mo ba talaga ako? Anong sagot natin sa tanong na iyan? Noong una, ang tanong ni Jesus Nazareno sa mga alagad, sino daw ba ako? Sabi ng ibang tao. Sabi ng mga alagad, kayo po yung propeta, si Jeremias, si Isias, si Elias. Pero hindi kontento si Jesus Nazareno kung ano ang sinasabi ng ibang tao. Maging aral din sa atin yun kasi minsan, ang talagang iniisip natin lagi, anong sasabihin ng ibang tao? Ganun ka bang klaseng tao? Mas iniisip mo yung sasabihin ng iba? Anong sabi nila? Maganda ba ang suot ko? Anong sabi nila? Maayos ba ako magsalita? Anong sabi nila? Mabait ba ako? Mas mahalaga ba sa atin kung anong sasabihin ng iba? Anong sabi sa survey? Doon tayo. Pag sabi ng marami doon tayo sa kaliwa. Pag sinabi ng marami sa kanan, doon tayo sa kanan. Ganun po ba tayong klaseng tao? Kahit na minsan alam na natin ang tama, ang totoo, pero dahil sabi ng iba, ito ang mas dapat, kalilimutan na natin yung paninindigan natin. Nadadala ba tayo sa mga maraming likes? Kaya masama ang loob mo pag wala mong masyadong likes. Yung post mo, nakita mo, ikaw lang ang nag-like. Ganun ba tayo kung anong sasabihin ng iba? Kaya nga, umusad si Jesus Nazareno, sabi niya, o sige, yan ang sabi ng iba. Pero ikaw, kilala niyo ba ako? Sino ako sa'yo?
Mga kapatid, nung tayo lumalaki, tinuruan tayo ng magulang natin, ng lolo't lola natin, ng teacher natin, ng katekista natin, ng mga pari. Sino si Jesus Nazareno? Natitiyak ko, marami tayong sagot. Sabi ng lola ko, si Jesus Nazareno, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Sabi ng teacher ko, si Jesus Nazareno, ang anak ng Diyos. Sabi ng Biblia, si Jesus Nazareno, ang tagapagligtas. Ngunit sa iyo, sa buhay mo, sino nga ba si Jesus Nazareno? Siya ba yung takbuhan lang natin kapag may hinihingi tayo? Siya ba yung kinatatakutan natin, kaya natatakot tayong gumawa ng masama? Kasi pag gumawa tayo ng masama, baka malasin tayo at parusahan niya tayo? Ganun ba ang pagkakilala natin sa Kanya? Siya ba yung taong magpapakabait ako kasi pag nagpakabait ako, gagantimpalaan niya ako. Ibibigay niya yung hinihingi ko sa Kanya. Sino nga ba si Jesus Nazareno sa buhay mo? Sapagkat tinatawag tayo magkaroon ng mas malalim na ugnayan sa Kanya. Opo, pwede tayong madalas magpunta rito tuwing Biyernes at Linggo. Pwedeng maraming oras tayong ginugugol. Pero tandaan natin, hindi nasusukat lang sa oras. Sa pagtabi, ang pagkilala. Marami nasa loob ng isang bahay, nakatira na sa isang bubong, pero hindi pa magkakilalang tunay. Tinanong ko minsan yung isang bata, sabi ko, anong paboritong kulay ng tatay mo? Bigla siya natigilan. Ang tagal-tagal na nilang magkasamang mag-ama. Pero hindi niya pala sukat pa rin kilala. Tinanong ko yung isang magulang, sabi ko, alam mo ba ang pinagdadaan ng anak mo ngayon? Nabigla siya kasi sa sobrang busy niya sa trabaho, hindi niya alam yung anak niya nabubuli na sa eskwelahan. Yung anak niya may matinding pinagdadaanan na magtatangka ng mag-suicide kasi walang mapagbalingan at hindi na niya kilala. Baka yung asawa mo, oo, natutulog kayo sa isang kama, nakatira ka sa isang bubong, pero hindi mo siya na rin nakikilala. Sapagkat ang tunay na pagkakilala, opo, mahalaga ang oras, pero mas mahalaga din ang malalim na pag-ugnay at pagtuklas. Kaya nga mga kapatid, lagi ko po itong inuulit sa inyo, kapag tayo'y nagpupunta sa simbahan, nagdarasal, nagsisimba, wag lang tayo ang mangusap sa Kanya. Wag lang tayo magsalita at sabihin sa Kanya lahat ng kahilingan natin. Hayaan din natin siya ang mangusap sa atin. Hayaan natin si Jesus Nazareno ang magpahayag sa atin. Ngayong linggong ito, natitiyak ko, may gustong sabihin sa iyo si Jesus Nazareno. Huwag kang uuwi nang hindi mo nabubuksan ang puso mo para masabi niya ang gusto niyang sabihin sa iyo. Siya ang tagapagligtas, sabi ni Pedro. Siya pa talaga ang tagapagligtas natin? Sapagkat madaling sabihin, ikaw ang tagapagligtas, Jesus Nazareno. Pero sa totoo lang sa buhay natin, ang tingin natin magliligtas sa atin, pera, kapangyarihan, yung ugnayan natin. Kaya mas mahalaga sa iyo yung sasabihin ng ibang tao kaysa sa sasabihin ng Diyos. Tagapagligtas. Ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Buhay pa talaga ang turing natin sa Kanya? Yung paglabas natin sa simbahang ito, kung buhay si Jesus Nazareno, hindi lang tayo mabait sa loob ng simbahan.
Hindi lang tayo matino sa loob ng simbahan. Bawat sandali, dahil buhay siya. May bahagi siya sa buhay natin. Alam natin, naririnig niya yung sinasabi natin. Nakikita niya yung ginagawa natin. Alam niya ang lahat ng gawain natin sapagkat siya'y buhay. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, patuloy nating pagnilayan hanggang mamatay tayo. Tinatanong tayo ni Jesus Nazareno, kilala mo ba ako? Sana wag huminto yung pagkilala natin sa Kanya sa naituro lang sa atin nung bata tayo. Sana kung papaano lumalago yung pagkilala natin. Sabi ko nga po sa inyo, 1 taon na po ako dito. Aminin ko, nung unang dating ko dito, natatakot ako. Pero unti-unti ko po kayong nakikilala. At dito, mas lalong napapanatag ang kalooban ko sapagkat nakikita ko ang napakaraming mananampalataya na tunay na may pag-ibig sa Diyos. At nawa, ang pagkilalang yon, ganun din ang pagkilalang mangyari sa ating pakikipag-ugnayan kay Jesus Nazareno. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, inaanyayahan ko po kayo, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, naririto po kami muli sapagkat Ikaw ang aming tagapagligtas. Hindi ang ibibigay mo, hindi ang ibibigay ng mundong ito. Hindi po, ang iyong awa ang magliligtas sa amin. Nawa, lalo ka naming makilala. Hindi lang sa panahon na kami humihingi, hindi lang sa panahon na kami nangangailangan, kundi sa bawat sandali ng aming buhay, makilala ka namin bilang Diyos na buhay. At sa bawat gagawin namin, mahal na pong Jesus Nazareno, gabayan mo kami upang kami maging tunay mong deboto, tunay mong alagad, tunay mong kaibigan. Mahal na pong Jesus Nazareno, basbasan niyo po kami, kaawaan niyo po kami. Amen. Amen.